Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pangalagaan ang kalusugan ng ating mga minamahal na nakatatanda. Sa aking maraming taon ng pagsisilbi, marami na akong nakitang kwento ng kalusugan, mga kwento ng tagumpay, at sa kasamaang palad mga kwento rin ng pagsisisi. Naniniwala ba kayo na alam na ninyo ang lahat tungkol sa mga karneng ligtas kainin ngayong kayo ay nasa edad 90 o higit pa? Baka kailangan nating suriing muli ang ating mga paniniwala. Marami sa ating mga senior ang hindi nakakaalam na may ilang uri ng karne na tahimik na nagpapataas ng panganib ng atake sa puso, nagiging sanhi ng kanser, o nagpapahina ng memorya sa loob lamang ng ilang buwan. Kung ikaw ay lampas sa 70 at kumakain pa rin ng karne tulad noong ikaw ay 30 anyos, maaaring hindi mo namamalayan na inilalagay mo ang iyong katawan sa bingit ng malubhang karamdaman. Sa araw na ito, ibubunyag natin ang 4 na uri ng karne na dapat ninyong iwasan kapag tumuntong na sa edad 60 na nakaayos mula sa hindi gaanong nakakasama hanggang sa pinakamapanganib. Kasama rin dito ang 4 na pinakamahusay na karne na dapat ninyong isama sa inyong dieta na nakaayos din ayon sa pinakamalaking benepisyo sa kalusugan. Bawat isa sa mga ito ay suportado ng tunay na pananaliksik at mga nakakagulat na estadistika na malamang ay bago sa inyong pandinig. Manatili po kayong nakatutok hanggang sa dulo dahil ang numero 1 karne sa listahan ng dapat iwasan ay iniugnay sa 50% na pagtaas ng panganib ng atake sa puso sa mga taong lampas sa 60. Sa kabilang banda, ang nangungunang karne na dapat kainin ay maaaring magpabilis ng paggaling ng kalamnan at magpabuti ng memorya ng hanggang 43%, ngunit marami pa rin ang hindi nakakaalam nito. Bago po tayo magsimula, ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba kung ano ang paborito ninyong uri ng karne. Binabasa at sinasagot po namin ang lahat ng komento. Simulan na natin ang pagtalakay sa mga mapanganib na karne. Ang 4 na karne na dapat iwasan. Ika-4 na pwesto, pork sausage longganisa at iba pang pinrosesong batutay. Ang pork sausage o sa atin ay mas kilala bilang longganisa ay isang paboritong pagkain na madalas nating makita sa almusal, palaman sa tinapay at sa mga handaan. Ngunit para sa mga senior ito ay isang nakatagong panganib. Ang problema ay hindi lamang sa mismong baboy kundi sa proseso ng paggawa nito. Ang pang-industriyang pagpoproseso, mga preserbatibo at ang nakatagong dami ng asin sodium ay ginagawang isang mapanganib na timpla ng kemikal ang ordinaryong karne. Maraming mga pork sausage na nabibili sa supermarket ang puno ng nitrates at nitrites. Ginagamit ang mga ito bilang preserbatibo at pampakulay. Kapag ang mga sangkap na ito ay nainitan o natunaw sa ating tiyan, maaari silang maging mga compound na tinatawag na nitrosamines. Ang mga nitrosamines ay kinikilala bilang mga sangkap na maaaring magdulot ng kanser dahil direkta nitong sinisira ang ating DNA at nagtataguyod ng paglago ng mga selula ng kanser. Para sa mga senior na mas mabagal na ang panunaw at hindi na gaanong episyente ang sistema ng detoxification, mas lalong tumataas ang panganib na ito sa bawat kagat.
Isang pag-aaral noong 2022 na nailathala sa BNC Medicine ang sumubaybay sa 18,000 katao na may edad 60 pataas sa loob ng halos 10 taon. Ang mga resulta ay nakakabahala. Ang mga nakatatandang kumakain ng processed pork sausage kahit 2 beses lang sa isang linggo ay nahaharap sa 22% na mas mataas na panganib ng kanser sa kolon bituka at 60% na mas mataas na panganib ng problema sa bato kidney dysfunction kumpara sa mga umiiwas dito. Iniugnay ng mga mananaliksik ang mga epektong ito hindi lamang sa nitrosamines kundi pati na rin sa napakataas na antas ng sodium sa bawat piraso. Ang mataas na sodium ay nagpapataas ng presyon ng dugo, naglalagay ng stress sa mga bato, at maaaring magresulta sa pag-iipon ng likido o pamamanas sa mga binti na karaniwang nararanasan ng mga nakatatanda. Ngunit ang panganib ay hindi nagtatapos sa kanser o sakit sa bato. Ang pork sausage ay karaniwang naglalaman ng malaking halaga ng saturated fat na nagpapataas ng LDL cholesterol, ang masamang uri ng kolesterol, at direktang nag-aambag sa pagbabara ng mga ugat arteries. Kung kayo po ay may mataas na cholesterol diabetes o problema sa presyon ng dugo, ang madalas na pagkonsumo ng processed pork sausage ay nagdudulot ng malaking panganib. Paano napupunta ang mapanganib na pagkaing ito sa ating mga plato? Dahil ito sa kaginhawahan at nakasanayan na. Gayunpaman, kung kayo ay lampas 60 na at inuuna ang inyong pangmatagalang kalusugan, oras na para mag-isip ng pagbabago. Pumili ng sariwa at hindi pinrosesong karne at suriin ang bawat label para sa anumang nitrates o preserbatibo. Kung naghahanap kayo ng lasa ng sausage, humanap ng mga bersyon na mas mababa sa taba at walang preserbatibo tulad ng gawa sa pabo turkey o manok, at kayo na mismo ang magdagdag ng sarili ninyong pampalasa. Ang kinakain ninyo sa yugtong ito ng buhay ay napakahalaga, at ang maliliit na pagbabago ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagkakasakit at ng karagdagang dekada ng tunay na lakas at sigla. Ikatlong pwesto, deli ham at iba pang processed cold cuts. Ang deli ham, hamon Bologna at iba pang processed cold cuts ay tila isang madaling pagpipilian para sa palaman ng sandwich, ngunit para sa mga individual na lampas 6 ito ay kabilang sa mga pinakamapanlinlang na mapanganib na karne na mabibili. Bakit po? Dahil ang mga ito ay sobrang pinroseso. Maraming mga deli meats ang puno ng asin, artipisyal na pampalasa, asukal, at mga preserbatibo. Ang sodium nitrite ay isa sa mga pangunahing salarin na ginagamit upang mapanatili ang kulay at pahabain ang buhay istante shelf life ng produkto. Ngunit sa loob ng katawan, ang sodium nitrite ay maaaring makipag-ugnayan sa mga amino acid na nasa karne na humahantong sa pagbuo ng mga nitrosamines, mga compound na nauugnay sa kanser na unti-unting sumisira sa iyong mga tissue sa paglipas ng panahon. Isang malaking pag-aaral na isinagawa noong 2020 at inilathala sa International Journal of Epidemiology ang nagmonitor sa 40,000 na senior. Ipinakita nito na ang mga individual na kumakain ng processed deli meats 4 o higit pang beses sa isang linggo ay nahaharap sa 24%
na mas malaking panganib na magkaroon ng heart failure pagpalya ng puso at 19 na mas mataas na panganib ng pagkamatay mula sa anumang sanhi kumpara sa mga bihirang kumain o hindi kumakain nito. Hindi lamang sa nitrates itinuro ng mga mananaliksik ang sisi. Ang mga deli meats ay madalas na naglalaman ng mga nakatagong asukal at phosphates na maaaring magpataas ng asukal sa dugo at magpahirap sa mga bato, lalo na para sa mga mayroon na ang alta presyon o diabetes. Ang napakataas na antas ng sodium ay maaaring magpataas ng presyon ng dugo at maging sanhi ng pagpapanatili ng tubig sa katawan na nagreresulta sa pamamaga o pamamanas sa mga bukong-bukong at binti. Ang tila simpleng ham sandwich ay maaaring mabilis na maging isang malaking alalahanin, lalo na kung regular itong kinukonsumo. Ang problema sa cold cuts ay ang kanilang pagiging madaling makuha, kumbinyente at buksan na lang at kainin. Ngunit sa bawat kagat nagdadala ito ng pinaghalong mga sangkap na mabilis na naiipon sa katawan na palihim na sinisira ang iyong puso, bato at maging ang kakayahang mag-isip. Ang mga processed meats ay iniugnay din sa paghina ng pag-iisip o cognitive decline, kung saan tinutukoy ng mga mananaliksik ang pamamaga, inflammation at maliliit na stroke bilang mga posibleng dahilan. Para sa kapakanan ng inyong kalusugan, matalinong bawasan o tuluyang alisin ang deli meats sa inyong dieta. Para sa madaling mapagkukunan ng protina, isaalang-alang ang paghahanda ng sariwang dibdib ng manok, pabo o walang tabang baka at hiwain ito mismo sa bahay. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga kemikal, malaki ang ibababa ng inyong tsansa na magkaroon ng kanser, pagpalya ng puso at pamamaga, habang tinatamasa pa rin ang sarap at kasiyahan ng isang masustansyang sandwich. Ikalawang pwesto, crispy fried chicken. Lalo na mula sa fast food, ito ang paboritong indulgence na nakikita natin sa bawat family reunion, picnic at kainan. Ang crispy fried chicken, malutong sa labas, makatas sa loob, at para sa hindi mabilang na mga senior, isang halos hindi matanggihang pinagmumulan ng kasiyahan. Gayunpaman, sa ilalim ng kaakit-akit na balat nito ay isang mapanganib na halo ng mga panganib na maaaring magpabilis ng pagtanda at magdulot ng krisis sa kalusugan sa mga individual na lampas 16 taon. Ang problema ay hindi lang sa manok mismo. Ito ay tungkol sa epekto ng paglubog nito sa mababang kalidad na mantika, pagbabalot sa pinrosesong harina at pagluluto sa napakataas na temperatura. Ang resulta, isang putahe na puno ng hindi malusog na trans fats, acrylamides at advanced glycation end products, AGEs, mga mapaminsalang sangkap na nagdudulot ng pamamaga, inflammation at sumisira sa lahat ng sistema ng organ sa iyong katawan. Isang malaking pag-aaral mula 2020 na itinampok sa the BMJ ang sumubaybay sa 107,000 na kababaihan sa loob ng 20 taon. Ipinakita nito na ang mga babaeng kumakain ng pritong manok ng higit sa isang beses sa isang linggo ay nahaharap sa 13% na mas malaking panganib na mamatay mula sa anumang sanhi at 12% na mas mataas na panganib ng pagkamatay mula sa mga isyung nauugnay sa puso
kumpara sa mga bihirang kumain nito. Ang mga panganib ay partikular na tumaas para sa mga kababaihang lampas sa style na may mas malaking posibilidad na magkaroon ng mga dati ng kondisyon sa puso-bato o metabolismo. Kapag niluto sa mantika, sinisipsip ng manok ang malaking halaga ng oxidized fat. Ang mga mantika na karaniwang ginagamit sa mga fast food restaurant tulad ng soybean o corn oil ay mataas sa omega-6 fatty acids. Kapag sobra-sobra ang pagkonsumo nito, maaaring magdulot ito ng sistematikong pamamaga, pagtaas ng presyon ng dugo, at pinsala sa marupok na lining ng iyong mga ugat. Ang breading sa pritong manok ay isa pang nakatagong issue. Ang puting harina na hinaluan ng asukal at asin ay nagpapataas ng asukal sa dugo, nagdaragdag ng empty calories, at naghihikayat ng pag-iipon ng taba sa paligid ng tiyan na isang malaking salik sa insulin resistance at type 2 diabetes sa mga nakatatanda. Samantala, ang pagprito sa mataas na temperatura ay nagre-resulta sa pagbuo ng acrylamides at AGEs. Ang mga sangkap na ito ay nagpapataas ng oxidative stress sa iyong mga selula at nagpapabilis ng pagkasira ng collagen sa balat, kasukasuan at mga daluyan ng dugo. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang nakakapansin ng panlalaylay ng balat at paglala ng pananakit ng kasukasuan kapag madalas silang kumakain ng mga pritong pagkain. Maaaring hindi mapigilan ang sarap nito, ngunit mataas ang kapalit, mabagal na paggaling, mas matinding pamamaga, at mas mataas na panganib ng iba't ibang kondisyon, kabilang ang atake sa puso, stroke, at ilang uri ng kanser. Sa halip pumili ng oven-baked o air-fried na manok na tinimplahan ng mga halamang gamot, herbs at olive oil para masiyahan sa iyong pagnanasa sa malutong na pagkain habang pinapanatili itong malusog. Upang mapanatiling malinis ang mga ugat, matatag ang presyon ng dugo, at malakas ang mga kasukasuan, ang pag-iwas sa deep-fried chicken ay isang madaling desisyon na tunay na makapagpapahaba ng iyong buhay. Unang pwesto, skinless chicken breast mula sa factory farms. Ito po ang ikagugulat ng halos lahat. Sa loob ng maraming taon, ang dibdib ng manok chicken breast ay ipinakilala bilang pinakamalusog na pagpipilian ng karne na magagamit, kilala sa mababang taba, mataas na protina, at bilang pangunahing bahagi ng mga diet na pangkalusugan ng puso. Gayunpaman, para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga may edad 60 pataas, ang pagkonsumo ng factory farmed na skinless chicken breast ay maaaring nagdudulot ng mas maraming problema kaysa sa benepisyo. Ang issue ay hindi lamang sa manok. Ito ang katotohanan ng modernong industrial na mga poultry farm at kung paano tumutugon ang katawan ng isang nakatatanda sa sobrang payat at pinrosesong puting karne. Una, karamihan sa mga dibdib ng manok na matatagpuan sa mga supermarket ay nagmula sa mga industrial farm kung saan ang mga ibon ay pinapakain ng GMO corn at soy, binibigyan ng antibiotics, at kung minsan ay mga sangkap na nakabatay sa arsenic upang mapabilis ang kanilang paglaki. Ipinakikita ng pananaliksik na itinampok sa environmental health perspectives at food chemistry na ang mga labi ng mga sangkap na ito, lalo na ang mga antibiotic at mga compound na parang hormone,
ay nananatili sa karne. Ang mga nakatatanda ay partikular na apektado ng mga additives na ito na maaaring makagambala sa gut bacteria, makapinsala sa immune function, at posibleng humantong sa antibiotic resistance. Isang pagsubok noong 2021 ng Consumer Reports sa manok mula sa supermarket ang nagsiwalat na higit sa 60% ng mga chicken breast ay naglalaman ng bakterya na lumalaban sa antibiotic na nagdudulot ng malaking panganib sa mga nakatatanda na may mahinang immune system. Bukod pa rito, ang skinless chicken breast ay naglalaman ng napakakaunting malusog na taba. Bagamat ito ay mukhang kapaki-pakinabang sa teorya, ninanakawan nito ang mga senior ng mahahalagang sustansya na kailangan para sa pagsipsip ng mga fat-soluble vitamins tulad ng D, E at K na mahalaga para sa pagpapanatili ng lakas ng buto, paggana ng utak at pamamahala sa pamamaga. Ang mga nakatatandang kumakain, pangunahin ng walang tabang manok ay madalas na nagpapakita ng mga sintomas tulad ng tuyong balat, marupok na buhok at mabagal na paggaling ng sugat. Ang mababang taba sa karne ay maaaring magdulot ng mas malaking pagtaas ng asukal sa dugo kumpara sa mga hiwa na may mas maraming taba, lalo na kapag kinain kasama ng puting kanin o tinapay, na nagreresulta sa biglaang paghina ng enerhiya at hindi matatag na gana. Ngunit ang tunay na panganib ay nakasalalay sa karaniwang paraan ng paghahanda ng chicken breast, madalas na iniihaw o niluluto hanggang sa matuyo, kulang sa sapat na pampalasa at ipinipresinta bilang pangunahing protina sa halos bawat pagkain. Ang paulit-ulit na paggawa nito ay maaaring magresulta sa kakulangan ng zinc B12 at collagen sa mga nakatatanda na maaaring mag-ambag sa pagkawala ng kalamnan at pananakit ng kasukasuan. Isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition noong 2018 ang nagsiwalat na ang mga nakatatandang kumakain ng skinless chicken breast ng higit sa 5 beses sa isang linggo ay nakaranas ng 16% na mas mabilis na rate ng pagkawala ng kalamnan at pagiging marupok, frailty, kumpara sa mga may mas iba't ibang dieta. Ang antas ng kolesterol ay nanatiling hindi nagbabago, ngunit tumaas ang mga marker ng pamamaga, malamang na resulta ng hindi sapat na paggamit ng omega-3 at kakulangan ng mahahalagang micronutrients. Sa halip na tuluyang alisin ang manok sa inyong dieta, isaalang-alang ang pagpili ng mga pasture-raised o organikong opsyon. Tangkilikin ang balat ng may moderasyon at isama ang mas madidilim na hiwa tulad ng hita thighs o drumsticks sa inyong mga pagkain. Higit sa lahat, iwasan ang paulit-ulit na pagkain ng skinless breast bilang inyong pangunahing karne. Ang pagkakaiba-iba, masustansyang taba, at mga paraan ng pagluluto na mayaman sa sustansya ang tunay na mahalaga para sa kalusugan ng mga senior. Ang kalusugan ay higit pa sa pagiging lean na protina. Ito ay tungkol sa pagkamit ng perpektong balanse at tunay na nutrisyon. Ngayong natuklasan na natin ang 4 na pinakamapanganib na karne na matatagpuan sa mga plato ng senior oras na para ilipat ang ating focus upang palakasin ang inyong katawan, protektahan ang inyong utak at pahabain
ang inyong malusog na mga taon. Narito ang 4 na karne na dapat ninyong isama sa inyong dieta na nakaayos mula sa mabuti hanggang sa tunay na nakapagpapabago ng buhay. Ang 4 na karne na dapat kainin. Ika-4 na pwesto karne ng tupa na pinakain ng damo grass-fed lamb. Ang karne ng tupa ay maaaring kainin anumang oras, hindi lamang sa mga espesyal na okasyon. Para sa mga senior, lalo na sa mga may edad 16 pataas, ang grass-fed na tupa ay nagbibigay ng isang natatanging profile ng nutrisyon na nagtataguyod ng malusog na pagtanda sa paraang hindi kayang gawin ng maraming ibang karne. Ang karne ng tupa ay naglalaman ng mas maraming omega-3 fatty acids kumpara sa karaniwang baka. At kapag pinalaki sa pastulan, nagbibigay ito ng kumpletong hanay ng mga bitamina at mineral na mahalaga para sa pagpapanatili ng kalamnan, pagsuporta sa matibay na buto, at pagpapahusay ng pag-iisip. Kabaligtaran sa manok mula sa mga factory farm o processed deli meats, ang karne ng tupa na galing sa mga grass-fed farm ay walang mga artipisyal na hormone, mataas na antas ng antibiotics at mga labi ng pestisidyo na ginagawa itong mas ligtas na opsyon para sa inyong kalusugan. Isang pag-aaral noong 2020 na inilathala sa journal na Nutrients ay natuklasan na ang mga senior na kumakain ng grass-fed na tupa 2 beses lamang sa isang linggo ay nakaranas ng 23% na pagtaas sa lakas ng kalamnan at 15% na pagbawas sa mga inflammatory markers, panukat ng pamamaga, kumpara sa mga kumakain lamang ng manok o processed meats. Ang natural na mataas na antas ng zinc at B12 sa tupa ay tumutulong sa pagbuo ng mga pulang selula ng dugo red blood cells at nagpapalakas ng depensa ng immune system na madalas na kulang sa mga nakatatanda. Dagdag pa rito, ang mga omega-3 ay nag-aambag sa lubrikasyon ng kasukasuan at nagpapanatili ng pagiging nababanat ng mga ugat na nagpapababa ng panganib ng sakit sa puso. Ito ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga senior na naghahanap ng parehong liksi at mahabang buhay. Pumili ng mga hiwa ng tupa na may marbling mga linya ng taba tulad ng balik at shoulder o binti leg upang mapakinabangan ang lasa at alisin lamang ang sobrang taba pagkatapos maluto. Ang paggamit ng mga paraan tulad ng pag-ihaw sa oven roasting, dahan-dahang pagluluto slow cooking, o pag-iihaw na may rosemary, bawang at olive oil ay hindi lamang nagpapanatili ng mga sustansya kundi nagpapalasa rin dito. Iwasan ang tinapay o pritong tupa at iwasan ang mga sobrang matatabang hiwa kung mayroon kayong kasaysayan ng mataas na kolesterol. Tandaan, ang kaunting dami ay malaki na ang maitutulong. Ang maliit na bahagi 2 o 3 beses sa isang linggo ay maaaring makabuluhang mapabuti ang inyong dieta at tulungang mapanatili ang inyong mga kalamnan at buto sa pinakamainam na kondisyon. Ang karne ng tupa ay higit pa sa isang masarap na opsyon. Ito ay isang hiyas ng nutrisyon na nararapat magkaroon ng puwang sa inyong plato, lalo na kung nais ninyong tumanda ng may grasya at manatiling malakas lampas sa edad na 6. Ikatlong pwesto, pato o itik duck. Ang pato, lalo na kung ito ay pasture-raised, pinalaki sa pastulan o free-range pinakawalan,
ay maaaring hindi madalas lumitaw sa mga menu ng mga senior, ngunit tiyak na nararapat itong bigyan ng mas maraming pansin, lalo na para sa mga nakatuon sa kalusugan ng puso, antas ng enerhiya at paglaban sa pamamaga. Ang pato ay namumukod-tangi sa karaniwang manok o pabo dahil sa matatag na komposisyon ng nutrisyon nito na sagana sa iron, selenium at mga kapaki-pakinabang na taba. Ang pato na pinalaki sa mga pastulan o pinahihintulutang gumala-gala ay nag-aalok ng mas mataas na antas ng omega-3 fatty acids kumpara sa halos lahat ng iba pang uri ng manok na ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian para sa pagsuporta sa kalusugan ng utak at pagtiyak ng pagiging nababanat ng mga daluyan ng dugo habang kayo ay tumatanda. Isang pag-aaral noong 2019 na inilathala sa Frontiers in Nutrition ang sumubaybay sa mga senior na isinama ang pato sa kanilang mga pagkain 2 beses sa isang linggo sa loob ng 6 na buwan. Ang mga kinalabasan ay kapansin-pansin. Nagpakita ang mga kalahok ng 19% na pagpapabuti sa mga marka ng cognitive function, kakayahang mag-isip, at 20% na pagbawas sa mga inflammatory markers kumpara sa mga kumakain lamang ng manok o baka. Itinampok ng pananaliksik ang madilim at malinamnam na karne ng pato para sa pagbibigay ng mas madaling maabsorb na heme iron na mahalaga para sa pag-iwas sa anemia at talamak na pagkapagod sa mga nakatatanda. Kapag tinunaw at ginamit sa pagluluto, ang taba ng pato ay nagbibigay ng maaasahang mapagkukunan ng monounsaturated fats katulad ng olive oil na nagtataguyod ng malusog na antas ng kolesterol sa halip na pataasin ito. Para sa pinakamahusay na karanasan, sa pato pumili ng mga opsyon na pasture-raised o free-range kung maaari dahil ang mga ibong ito ay walang antibiotics at artipisyal na pagkain. Ang dahan-dahang pag-ihaw sa oven slow roasting ay ang perpektong paraan upang mapanatili ang kahalumigmigan at sustansya at huwag mag-atubiling yakapin ang malutong na balat. Kapag inihanda ng tama, nagbibigay ito ng mahahalagang fatty acids at fat-soluble vitamins na madalas na kulang sa mga senior. Isama ang pato sa mga prutas na mataas sa antioxidants tulad ng seresa o dalandan o ihain ito sa ibabaw ng isang kama ng mga madahong gulay upang mapahusay ang pagsipsip ng sustansya. Pinagsasama ng pato ang lasa, nutrisyon at mga kapaki-pakinabang na taba sa isang hindi malilimutang putahe. Ito ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga nakatatanda na naghahanap upang protektahan ang kanilang puso, alagaan ang kanilang isipan, at tamasahin ang mga pagkain na nakikinabang sa kanila sa halip na makasama. Ikalawang pwesto, sardinas, kasama ang buto at balat. Kung naghahanap kayo ng isang pagkain na tumutugon sa lahat ng pangangailangan para sa mga senior, ang sardinas ang perpektong pagpipilian. Ang sardinas na madalas na binabalewala dahil sa laki, pagiging malangis at kakulangan ng glamour kumpara sa steak o manok ay nakakagulat na isa sa mga pinakamasustansyang mapagkukunan ng protina na magagamit. Kapag kinain ng buo, kasama ang kanilang mga buto at balat, nagbibigay sila ng natatanging timpla ng madaling maabsorb na calcium, vitamin D, omega-3 fatty acids at kumpletong protina sa isang serving. Ang sardinas
ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga nakatatanda dahil itinataguyod nito ang kalusugan ng buto, pinapabuti ang paggana ng puso at pinapalakas ang linaw ng isip. Lahat ay lalong nagiging mahalaga pagkatapos ng edad 60. Isang pag-aaral mula 2022 na itinampok sa Journal of Nutrition, Health and Aging ang nagmonitor sa mga nakatatandang kumakain ng sardinas nang hindi bababa sa 2 beses linggo-linggo sa loob ng 12 linggo. Nakita ng mga kalahok ang 29% na pagpapabuti sa bone density, kapal ng buto, at 32% na pagbaba sa mga antas ng triglyceride, parehong mahahalagang panukat para sa pag-iwas sa osteoporosis at sakit sa puso. Ang sardinas ay mayaman sa omega-3 na maaaring makatulong na mapawi ang pamamaga sa katawan na posibleng magpababa ng tsansa na makaranas ng pananakit ng kasukasuan, mga problema sa memorya at depresyon. Dahil ang sardinas ay maliit at nasa ibabang bahagi ng food chain, mas maliit ang posibilidad na makakuha sila ng mercury at iba pang lason na nakakaapekto sa mas malalaking isda tulad ng tuna o swordfish. Para sa pinakamainam na benepisyo ng sardinas, tiyaking bilhin ninyo ang mga may kasamang buto at balat. Ang mga sangkap na ito ay mayaman sa collagen mineral at vitamin D. Ang sardinas na nasa olive oil ay partikular na kapaki-pakinabang na nag-aalok ng masustansyang dagdag na taba na tumutulong sa pagsipsip ng sustansya. Maaari silang kainin diretso mula sa lata, ipahid sa tinapay o idagdag sa mga salad at pasta. Ang lasa ay malakas, ngunit sa isang piga ng kalamansi o ilang sariwang herbs, ito ay nagiging isang bagay na parehong kaaya-aya at kasiyasiya. Maaaring mukhang simple ang sardinas, ngunit ang mga benepisyo nito ay hindi matatawaran. Para sa mga senior, nag-aalok sila ng mahahalagang sangkap para sa pagpapanatili ng lakas ng buto, pagtataguyod ng malinis na mga ugat, at pagpapahusay ng pag-iisip na ginagawa itong isang kailangang-kailangan na protina para sa anumang plano ng pagkain na nakatuon sa pangmatagalang kalusugan. Unang pwesto atay ng baka beef liver, partikular na kapag ito ay grass-fed mula sa bakang pinakain ng damo at maingat na pinili ang pinagmulan. Ang atay ng baka ay nag-aalok ng walang kapantay na mga benepisyong nutrisyonal. Bagamat maaaring iwasan ng ilang individual ang mga laman loob, ang atay ng baka ay nagsisilbing isang mabisang kakampi para sa mga senior na naglalayong umunlad at lumakas pagkatapos ng edad 60. Naglalaman ito ng saganang bioavailable vitamin A, isang buong spectrum ng mga B vitamins, lalo na ang B12, kasama ang heme, iron, copper, zinc, at isang natatanging coenzyme na kilala bilang Q na nagbibigay enerhiya sa bawat selula ng inyong katawan. Ang atay ay nagsisilbing isang agaran at epektibong solusyon para sa mga nakatatandang nakikipagbuno sa anemia, mga isyu sa memorya, mabagal na paggaling o patuloy na pagkapagod. Isang klinikal na pagsubok na isinagawa noong 2023 at inilathala sa Nutrients ang nagsama ng mga nakatatanda na kumakain ng 100 gramo ng atay ng baka 2 beses sa isang linggo sa loob ng 10 linggo. Ang mga kinalabasan ay pambihira. Nakita ng mga kalahok ang 44% na paglakas sa mga marka ng
enerhiya 13% na pagpapabuti sa mga pagsusulit sa memorya at mga kapansin-pansing pagpapabuti sa mga antas ng hemoglobin at iron kumpara sa isang control group na kumakain lamang ng mga walang tabang karne. Ang vitamin A sa atay ay nagtataguyod ng magandang paningin at matatag na kaligtasan sa sakit, habang ang mga B vitamins at iron ay tinitiyak na ang inyong mga pulang selula ng dugo ay gumagana ng optimal mahalaga para sa paglaban sa pagkapagod at pagpapanatili ng isang aktibong pamumuhay. Ang susi ay nasa pagpili ng pinagmulan at paghahanda. Pumili ng grass-fed o pasture-raised na atay ng baka upang maiwasan ang mga labi ng hormone at antibiotic na madalas matagpuan sa mga karaniwang karne. Ibabad ang mga hiwa sa gatas o tubig na may limon bago lutuin upang mapahina ang lasa at mapabuti ang tekstura. Mabilis na igisa kasama ng sibuyas, bawang at mga herbs upang mapreserba ang mga sustansya. Ang sobrang pagluluto ay nakakabawas ng malaking bahagi ng halaga nito. Isabay ito sa mga madahong gulay o prutas na citrus upang mapahusay ang pagsipsip ng iron at vitamin C ng inyong katawan. Kung ang direktang pagkain ng atay ay hindi kaakit-akit, isaalang-alang ang pagsasama ng maliliit na halaga sa mga bola-bola chili o mga ulam na may sabaw para sa isang health boost habang binabawasan ang epekto ng lasa. Ang atay ng baka ay hindi lamang isang tradisyonal na ulam. Ito ay isang modernong solusyon para sa mga nakatatanda na naghahanap ng pinahusay na linaw ng isip, pinabuting lakas ng katawan, at tunay na depensa laban sa mga banayad na panganib ng pagtanda. Walang ibang karne ang nagbibigay ng ganitong antas ng kasiyahan ng napakabilis. Kung puro muscle meats lang ang kinakain ninyo, napapalampas ninyo ang isang napatunayang paraan para tunay na baliktarin ang proseso ng pagtanda, pangwakas na kaisipan at aral sa buhay. Ayan po ang mga karne na maaaring tahimik na makapinsala sa inyong kalusugan. Pagkatapos ng akom kasama ang mga maaaring magpanumbalik ng inyong lakas, magprotekta sa inyong isipan at magpahaba ng inyong buhay. Ito ay higit pa sa simpleng pagbabawas. Ito ay tungkol sa matalinong pagpili sa bawat pagkain. Bilang inyong doktor at kaibigan, narito ang isang mahalagang aral sa buhay na nais kong ibahagi. Ang ating katawan ay isang hardin at ang mga pagkaing kinakain natin ay ang mga buto na ating itinatanim. Sa bawat pagkain, meron tayong pagpipilian. Magtanim ba tayo ng mga buto ng sakit at panghihina o magtanim tayo ng mga buto ng lakas sigla at mahabang buhay? Ang kapangyarihan ay nasa inyong mga kamay, sa inyong plato. Ang mga pagpipili ang ginagawa ninyo para sa inyong pagkain ay maaaring magbago ng lahat: ang paraan ng inyong paggalaw, ang paraan ng inyong pag-iisip, ang paraan ng inyong pakiramdam. Alin sa mga karneng ito ang pinakagulat sa inyo? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Binabasa at sinasagot po namin ang bawat mensahe. Kung interesado kayo sa karagdagang mga video tungkol sa kalusugan ng senior na suportado ng pananaliksik, mag-subscribe na po kayo ngayon at siguraduhing i-on ang notifications. At huwag kalimutang ibahagi ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaari ring makinabang sa kaalamang ito.
kalimutan ang mga lumang gawi upang hubugin ang isang mas malusog na kinabukasan. Hayaan ninyong ang kaalaman ang maging gabay sa inyong susunod na putahe